Hello mga taga-subaybay ko. Ayan, so ang topic natin ngayon ay tungkol kay pusa sa aking Maxi 400. Dahil may nagtatanong din kung kamusta daw ang aking Maxi 400. So tama-tama, 2 years na rin naman to sa akin. Kaya pwede na natin siyang i-long term review. Ito, gumawa ko ng listahan ng mga pros and cons. Ayan. Para hindi ko siya makalimutan. Kasi mahirap magsabi-sabi, hindi ko naman kabisado lahat eh. Ito lang yung nalista ko na siya. Ayan. So, ngayon, unahin muna natin yung nandito. So, sa ano muna tayo? Buksan muna natin yung si Maxi 400. Buksan muna. Ilan yung tinakbo niya? Okay, buksan muna natin si Maxi 400. Ayan. Okay. So, yan. Ganyan siya magbukas. Ilang segundo. Matagal-tagal din. Ayan, ang tinakbo niya na is 24,675 sa loob ng 2 taon. Ayan siya. So, para ma-idea kayo, ha? Itong si Maxi 400 ko ay hindi ko po binibaby yan. So, talagang normal na takbo. So, nung una, seat height. So, sa seat height niya, yan, ang upuan po nito is 730 mm galing dito sa ayan. So, pros to para sa akin kasi hindi naman ako matangkad. Maliit lang naman ako. Ang height ko po is 5'1", kaya saktong-sakto sa akin to. Kaya pros sa akin yung seat height niya. Tignan nyo naman yung tabas ng upuan. Ang lalim, di ba? Talaga mababa seat height niya, 730 lang. Actually, mas mababa pa to kaysa doon kay PCX ko. Mas mababa pa to. Ayan, so pangalawa, TFT display. Ayun na nga yung TFT display. Nakita nyo gano'ng kalaki yan, hindi ko alam. Search nyo na lang. So, lipat-lipat natin yung menu. So, makita nyo anong nasa loob niya. Ayan, may setting. Tapos, ano ba to? May natin discussion. Ayan, may voltage pa. Ito, max na tinakbo ko 137 km per hour. Average ko is 39 km per hour. Ayan. Next, ito may tire pressure. Ayan. Kilometer per hour. Salim nyo na yan. Off na natin. So, next sa listahan natin is yung tip. Ito. Top box bracket. Ayan. Top box bracket kasi built-in na yan dyan. So, bibili na lang kayo ng top box. Kabit nyo na lang kagad dyan. So, ayun yung tsura niya. So ready na siya sa top box. Next is yung seat compartment niya. Ito ang seat compartment niya. Buksan natin. So ganyan siya kalapad. Actually, ang dangkal ba to? 2 dangkal ko. Ganyan siya kalaki. So kasya po dito is half face helmet spider large. Kasya siya pero sa pilitan. Malaki yung ganito niya. Ayun, may ganyan siya. Okay? Kaya kasi siya. Kaya sinabi ko sa pilitan kasi nakaangat siya ng konti. Pipilitin na ng konti. At least nakasarado pa rin siya. Normal naman na ginagawa natin yan. So yan. Ito mababaw na lang yan. Mababaw na lang. Pero malapad siya. So marami kang malalagyan ng mga dokumento or anything na pwede dyan. Okay. Next. Nakalagay sa listahan natin. Ayun, may pilot lamp siya. Ayun nga pala. Buksan muna natin. Okay, ang isa pa niyang pros is meron siyang pilot lamp. Ayan, pag madilim, iilaw siya. So, para hindi ka mahirapan kung nasa madilim kayo. So, ayan, may pilot lamp siya. Next sa listahan natin ay fuel tank. Ang fuel tank capacity po nito, ito, is 17 liters siya. So, malayo-layo ang maitatakbo nyo kapag ito ang ginamit nyo. So, isang kargahan, malayo na ang maitatakbo nyo. Ang kanyang, base po sa aking computation, per liter gas consumption is 27 km. 0.5 ang itatakbo ko. Basta express lagi. Ganun. Sa express lang naman ako lagi, kaya ganun yung computation ko. So, para sa akin, tipid siya. Diba? Ang next natin, ayun nga, ABS siya. Both harap likod, ayun, ABS yan. ABS. Ay, ito pala. Ayun, ABS sensor. Okay. Next, sunod ng ABS. Suspension niya. Ayan, yung suspension niya pala. Ayan, kasi
tawag ito, naka-drum ano na siya. Basta sa mga ADV ganyan. Tapos sa harap, kagandahan dito sa harap, meron siyang cover. Ayan, may rubber cover siya. So protektado yung inyong shock, hindi papasukin ng mga dumi-dumi. Ayan, kaya goods na goods yan dyan naman si Maxi 400. Ang next naman is itong headlight projector. Ito yung headlight niya, oh. Naka-projector type na siya. O, diba? Iba itsura niya. Para siyang basta projector nga daw tawag dyan. Buksan natin para makita yung ilaw. Tignan nyo. Ayan. Op. Chok. Ayun na, kabukas siya. Itsura niya. Naka-low, naka-normal yan, naka-low lang yan. Tapos pag hinay natin, bubukas yung dalawa. Hayun natin. Hay. Ayun na siya. Tingnan nyo. Itsura niya. Tapos, tignan nyo yung ilaw. Patay muna natin. Chok! Ayun yung ilaw niya. Lakas na, maliwanag pa, pero ganyan kalakas ang ilaw niya. Kita nyo? High. High, low. Okay? Off na natin. Next sa listahan natin ay itong brake safety hazard na yan. Brake safety hazard. Ayun pala yun. Yung sinasabi kong brake safety hazard, ganito kasi siya. Kasi pag umaandar lang yun natin pwedeng gawin. Pag umaandar kasi kayo, at nyari tumatakbo siya ng nasa 60 km kayo pataas, tapos bigla kayo mag-brake, ganyan, chok, ayan, brake biglaan, chok, nag-hazard to, bigla siyang gumaganyan, oh. Teka, paano ba yung hazard nito? Ito yung hazard eh. Yan, diba, nag-brake, yan, nag-brake ganyan, pagka-brake ng ganyan, nag-hazard siya, gaganyan siya, hanggat hindi ka naka sa tamang speed, nag-hazard siya ng ganyan. Tapos titigil naman siya pag nandun ka na sa tamang speed mo, titigil na siya ng ganyan. Yung sinasabi kong brake safety hazard niya. So maganda yung kasi yung mga nasa likod mo na mga sasakyan, syempre pag bigla ka nasa express, mostly sa express nangyayari sa akin to, nangyari nasa harapan ko, medyo nag-brake siya kaagad, syempre ako ang papabrake din, mangyari yun nga, iilaw siya, yun yung mag-hazard yung aking magaganyan siya. So sasabihin niya, oy, may something kakaiba, kailangan be alert. So yun yung sabihin doon. Okay, next natin nilagay ko dito is yung turn light, ano to? Turn signal additional light. Yung pala yun. Ito yung sinasabi ko, diba nakabukas yung ilaw, ayan, nakabukas yung ilaw, diba nakita nyo yung ilaw. Pag nag-turn signal ako dito, yung turn signal, may additional na ilaw na lalabas. Tignan nyo banda dito. Ay, bubukas ng ilaw. Nakita nyo? Patayin ko. Buksan ko ulit. Tignan nyo, bubuksan ko. Ayun, may ilaw. Kita nyo? Patayin ko. Buksan ko ulit. Ayun, may additional siyang ilaw. So, safety niya yan. Ganyan din sa kabila. Tignan nyo. Ayun, kita nyo, ilaw siya. Pag binuksan ko yung signal, iilaw. Tingnan, may additional na ilaw. Yun, ayan. Ganon din kapag nag-hazard kayo, pag sabay siya, ayan, hazard sabay. Tingnan yung ilaw. Ayun, ilaw. Pati doon, tignan, ilalayuan ko. Kita nyo? Ayun, yun yun. Okay, next sa lista natin, light display control. Ano yung light display control na sinasabi ko? Umiilaw yung yung control nyo. Off natin. Namamatay siya. Patay, diba? Pag binuksan ko yun, yun, may ilaw siya, blue. Ayun, blue din. So maganda siya sa gabi. Kitang-kita mo yung handlebar mo, may liwanag siya. Ayun, patayin ko ulit. Hook, open, tok, diba? Ayun, yung sinasabi ko dito. Yan, ano pa? Sunod is adjustable visor. Safety switch on off. Yung sinasabi ko, safety switch po is meron kasi itong safety switch dyan sa parte ng katawan niya.
Ibig sabihin nun, siya yung pinaka master switch ng motor ko. So pag in-off ko yun, hindi mo to mapapaandar. Pag ganun din yung sa may side stand. Yan. Diba uso ngayon sa mga motor? Yan. Pag naka side stand, hindi umaandar. May switch din yan, may main switch din yan. So kapag pwede ko siyang hindi paganahin, pwede ko siyang i-on off yun. Ibig sabihin sa kanya. So master switch niya tatawag dun. Next, adjustable visor. Ito yun ito yung sinasabi ko, adjustable visor. Yan, i-adjust mo lang to. Yan So dalawang kamay kasi hindi ko ma-adjust. Ganyan. Dalawa yan sabay, hilain mo. Chok. Tapos ito, gumaganyan yan Oink, 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 oink. Ganyan yan. Ito naka-high yan. Yung low niya, pag in-adjust ko siya, nakita nyo to. Usog siya dyan sa baba. So ito bababa. Gaganon siya. So ganyan, dalawa yung configuration. High, tsaka low. Ano pa? Next naman tayo. So keyless. Ayun na nga, keyless. Ayan, keyless. So wala akong susi. Pindutin ko lang. Diba? On off. Wala na, keyless na siya. Yan. Ano pa? Next. Tire pressure sensor. Ayan, tire pressure sensor ngayon kanina. Nakita nyo naman. Buksan na ulit natin. Pa on off tayo. Yung tire pressure sensor niya, dito nakakabit to. Saan na yun? Ayun yan na mismo. Yung dulo niya, andyan. May sensor yan sa loob. Nakakabit na dyan. Yan, harap likod ito, tsaka sa likod meron din. So ito yun siya. Baguhin natin, setting, saan ba yung sa gulong? Gulong. O yan, kaya nakikita nyo yung tire pressure for forward, front wheel, tsaka rear wheel. 2.3 bar, ayun yung pressure nya. Ano pa? Sunod. Comfort riding. Comfort riding nga pala. Comfort riding talaga to. Tignan nyo naman, ang haba-haba nito. Ewan ko lang, kung hindi pa kayo maging comfort yan. Sa lambot ng suspension yan, harap likod. Yan ang likod. Tignan nyo, nakadrum pa yan. So parang pag sumakay kayo dito, para kayo nakaupo sa supa. Tapos kapag may lubak, ganun lang. Ganun lang siya. Masarap upuan ito. Kaya hindi ka mapapagod kahit long ride. Ganun siya. So ganun siya ka-komportable. Next naman natin yung camera. Ay, camera nga pala. May camera nga pala to. So ito, camera niya. Tingnan natin. Ay. Saan yung camera mo? Ayan yung camera niya. Loading. Ayan, harap likod. Yung harap. Yung harap. Yung likod. So ito yung camera na yun. Yun yung sa harap. Tapos ito yung sa likod. So may built-in ka ng camera. So, kahit hindi ka na mag-action camera, meron na yung motor mo. Ayan, kita nyo? Ayan o. Kita nyo. Tingnan nyo. Yung pako. Ayun o. Ayun o. Pako. Oink, 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 oink. So yun. Okay, next natin dito sa listahan. Ayan. No engine problem. Ayan, so sa dalawang taong kung gamit-gamit ito si Maxi 400, minsan hindi pa ako nagka-problema sa makina nito. So kaya napaka-reliable niya, ha? Ang next naman ito mostly ito kasi yung nagiging issue. Sabi nila nag-overheat, pero ewan ko, hindi ko naranasan ng overheat nito. So tignan nyo kung gaano kalaki yung kanyang radiator. Radiator niya, yun, laki niya, no? Ayun, gandun yan, ganyan kalaki. Hindi pa ako nagkaka-overheat dyan, so ganyan siya kalaki, dapat. So never pa akong nag-overheat dito. Next, ito na yung last. All parts nito is available sa Casa. So lagi siya nilang ma-stock. So kung wala dun sa pinaka branch, meron sila sa main branch. Oo nga pala, hindi ko nasabi sa inyo, may apps nga pala tong si Maxi 400. Nakakonect yung phone ko dito sa unit. Ayan, so makikita mo yung summary
ng kanyang tawag dito. Yung nandito rin naman yun. So makikita mo lang siya dito sa cellphone mo. Ganyan. Tire pressure, voltage, oil. Yan. Yun din yun. Tapos kung nasang location mo. Yan. Service. So okay naman. Yung car condition. Basta okay naman yan siya. Yan siya. So yung kakaiba dito sa ano na to. Mayroon siyang ganito. Diba? Ayun, Maxi 400 yan siya. So mayroon siyang apps sa phone mo para makontrol. May arm pa, may disarm, navigation, fence. Hindi ko na discuss yan, basta malalaman nyo na lang yan pag bumili kayo nito, kasi sasabihin naman nila sa inyo kung paano gamitin yan. So yun, isa yun sa mga pros ni Maxi 400. Nakalimutan ko, hindi ko nalagay dito. Nalala ko lang. Yan. So yun ang mga pros ko dito kay Maxi 400. Diba? So 2 taon ko na siyang gamit, pero sulit na sulit. So dito naman tayo sa may cons. May 3 akong cons dito. Yung una, exhaust pipe. So bakit ko sinabi exhaust pipe? Kasi yung exhaust pipe niya, kung nakita nyo, yun, parang kulay kalawang kasi. So hindi siya maganda pakinggan. Hindi siya maganda tignan. May kalawang siya, no? Pero ganun din naman dito sa ano ko yun. Ganun din kulay. Parehas lang naman. Pero syempre, ewan ko, basta hindi maganda sa mata ko kasi. Kaya nilagay ko siya sa cons. Tapos may time na maingay itong aking muffler, may kumakalansing. May time na ganun. Kaya ang ginawa ko, banda dito yun Yan. Nilagyan ko lang siya dyan ng parang rubber. Kasi dumidikit ito dito. Pumapalo siya. Kinilagyan ko lang siya ng rubber dito para hindi na siya maingay. Yun yung cons niya. Next naman, seat cover. Nilagay ko seat cover. Dahil lang seat cover nito, tignan nyo, malambot, manipis lang tingnan nyo, nabutas ko siya, diba? Tinapalang ko na lang muna. Yan, hindi siya maganda tignan. Yan, isa sa mga cons niya yan. Next naman is yung handlebar vibration. Ay, oo, ito, handlebar. Pag off muna natin. Ayun nga, yung handlebar nito, medyo maano siya, medyo mababrate to, ganyan. Konti lang naman, hindi naman ganun kalakasan. Yun nga lang, kapag ang biyahe mo, sample, na-try ko to, nabiyahe ko siya ng Baguio, 6 na oras yun. After 3 years na dire-diretso kong biyahe, namanhid yung kamay ko kasi nagbabibrate siya. Maina lang naman, pero syempre sa long ride, para siyang namanhid na, ganun. Yun ang isa sa issue hindi ko gusto dito. Yung issue niya, mabibrate siya dito. Ewan ko lang sa iba. Ganun. So ayun, na-discuss ko na yung mga pros and cons nitong aking Maxi 400. Overall, sa dami naman ng cons nito, ng pros nito, siguro naman hindi na masama na yung score niya, mataas pa rin yung score niya para sa akin, diba? Kaya sana yung video na to is nakatulong sa mga nagtatanong kung kamusta si Maxi, yung performance ni Maxi 400 after 2 years. So ayun ang aking review para sa kanya. So yung mga nagbabalak bumili dyan, sana makatulong tong aking simpleng review sa inyo para makapag-decide kayo kung go o hindi kung bibili kayo ng Maxi 400. So isang huling sulyap. Ayan si Pusa, ayan si Pusa po. Si Pusa, ayan. Dito para makita nyo. Ayan, ayun siya. Ayun siya. Goods. So ayun lang, sana makatulong itong review ko. So ingat kayo lagi. Bye bye.